There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. Diba? There's never been a time that you didn't see me through, God. Lagi tayong nakikita ng Diyos. Amen? Sabi ko, Lord, anong connection nitong mga to sa ituturo ko ngayon? Parang malayo Pero hindi. Alam mo ba na ang salita ng Diyos, kahit paikot-ikutin mo yan, it is always connected. Kasi, ang sentro lang naman nito ay ang kabutihan ng Panginoon. And everything we do is the manifestation of God's goodness. Amen? Sabi kanina, nakaka-bless yung first statement or mga statements na binitawan ni Pastor Nikki kanina. Sakto din naman yung kanta ng So Be It. Alam niyo ba yung So Be It ng Elevation Worship? Bibigyan ko lahat ng kanta yan. Sabi, when the King speaks, it cannot be overturned. It is good as done. And when heaven touches earth, it can never be reversed. It is the kingdom come. Amen? So when the King speaks, consider it done. It cannot be overturned. Nung sinabi niyang pagpapalain ka niya, pag sinabi niya na ang buhay mo ay magiging masagana, consider it done. But it can never happen if you will not work according to your purpose. Amen? Pag hindi ka nag-function, hindi mangyayari kung ano yung dapat mangyari. Tama? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So, yung pag-aaralan natin ay yung pinag-usapan natin, continuation ng pinag-usapan natin last Wednesday. So, parang malayo ba? Malayo ba dun sa always on time? And so be it? Hindi God is always on time. So the word today is timely for us. Amen? The rain reminds something. Diba? Pagka lumalabas ka ng umuulan, anong sinasabi sa'yo? Huwag kang magpabasa, huwag kang magpaulan, baka dumami ka. Tama ba? And pansinin nyo, ano ba yung mga hindi naman nanganganak pero dumadami? Hindi naman sila nagre-reproduce pero dumadami. Amen? I hope alam nyo na lahat. Hindi sila nanganganak pero sila ay dumadami. In fact, nagkaroon pa sila ng sariling church. Alam niyo na. What I'm trying to say, yung mga hindi nga nagme-mentor, yung mga hindi nga nagdi-disciple, dumadami sila. Hello? Just because of the observation. Diba? Siguro, alam mo yun, yung sa feelings and all, I don't know, pero there is some areas of their lives na parang nag-push sa kanila to become one. Tama ba? Kaya ang sabi ng Panginoon, love one another. Ano sabi? Mahalin nyo ang isa't isa. Ibigin nyo ang isa't isa na sa ganon, makita ng lahat na kayo ay aking disipulo. Hallelujah. Amen? Alam mo, hindi mo kailangan magsalita ng sobrang lalim at sobrang dami for you to disciple. Ano bang cause, ano bang root cause ng mga wrongdoings or darkness here on earth? Ano? 'Di ba? Lack of love. 'Di ba lagi natin sinasabi, kulang ka sa aruga?
Alam mo yung taong yan, kaya ganyan yan, kulang sa aruga, kulang sa pansin. Tama ba, mali? Kaya ang tao nagbabago pagka nakakaramdam ng pag-ibig. Sabi, pag-ibig lang ang susi ng lahat. Hindi naman February ngayon, pero these three things remain. Ano yun? Faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Hallelujah. Sino ditong nangangailangan ng pag-ibig? Amen. Sabi, gawin mo na lahat ng bagay, lahat na ginawa mo, but without love, it is nothing. Amen? Madaling gawin lahat ng bagay kung kaya mo naman. Pero kung walang pag-ibig, lahat ng yan, walang sense. Diba? You're doing everything. You have a lot of programs in mind. Ang dami mong sistema. Ang galing mo magpatupad ng sistema, pero walang pag-ibig. Walang sense. Everything starts with love and ends in love. Amen? Sabi, kanina, if you are working in a company, you're working in the company kasi nga, gusto mong mabuhay, maghanap buhay, tama? At pag hindi mo pinag-igiyan sa trabaho mo, malulugi yung kumpanya dahil ang lakas mong kumain ng rice. Only rice. Di ba? Asan na wala na yung warrior natin sa Anli. Alam nyo ba na trivia lang, matagal nang may mang inasal sa San Mateo. Di ba? Yun yung mang inasal na una nating, San Mateo. San Mateo. Yung dating King Juan, ay yung King Juan ngayon, dating mang inasal yon. Naalala nyo ba yon? AJ, di ba? Yun yung mang inasal, unang-unang mang inasal na pinasok ni AJ. Nakasampung rice na siya, hindi pa bawas yung chicken. Ganong katindi. Nagsara, pero nakabawi. Nagbubukas ulit ngayon. Nagkakaroon ulit ng mang inasal. But what I'm trying to say, if you really love doing what you're doing right now, you will work for men in heaven's name. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. So, nung Wednesday, we talk about, mentoring. No? Let's pray. Father, we thank you for this day. We thank you for your Holy Spirit na ipinaramdam nyo sa amin, pinaranas nyo sa amin ngayong umagang ito. We're so blessed. Nawa, Panginoon, kayo din po ay napagpala namin sa umagang ito sa pamamagitan ng aming mga puso na nais kang purihin, O Diyos, na naglulong sa presensya mo. Lord, may you teach us how to be humble. Give us more humility. And Lord, lahat ng mga maririnig namin ngayong umagang ito ay tumimo sa aming mga puso at maisagawa namin ito sa aming mga buhay. Lord, ako po'y magpapagamit sa inyo, nagpapakumbaba. Use me mightily into your kingdom to deliver your words. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. So last Wednesday, we talked about building people who can carry the vision. Amen ba yun? Marami kasi tayong mga kasama or mayroon tayong mga mangilan-ngilan na mga kasama sa buhay that cannot understand our vision or the vision that we have. Tama? Kaya ang hirap umusad. That's why we really need to look for someone that can carry the vision that we have. 1 Timothy chapter 2 verse 2, and the things you have heard me say, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. Amen? So dapat yung mga nakakasama o tinuturuan natin, because we talk about, mentoring last Wednesday,
yung mga tinuturuan dapat natin ay yung mga mapagkakatiwalaan din. Yung mga maaasahan, no, that can share those things na tinuro mo sa kanila sa ibang tao din. Di ba? Yung number 1 na pinag-usapan namin is mentoring mentoring is transferring potential. Amen? Everything, no, lahat ng meron o nakikita nyo dito sa mundo, it's transferring. Hello? Do you believe that? Nanonood ka sa TV, nakita mo, ang galing nun Parang feeling mo gusto mo na rin gayahin. It's transferring. Amen? Pansinin nyo, manood ka sa, yung reels nyo ngayon, ang trending, Spider-Man. It's transferring. Amen ba? Makita mo yung mga tao ngayon, nakasabit na sa ceiling. Ang dami na nila. Di ba? Multiverse. Sobrang lupit ng AI, no? The AI can feed your imagination. Galing, no? Paano nila nagawa yun? Sinubukan kong gawin, nahulog ako eh. But really, it's transferring. Kung ano yung napapanood mo, madalas mong nakikita, yun ang na-adapt mo. Tama? So, every person carries a big potential. Lahat ng, yung nasa tabi mo, maliit pa man yan sa paningin mo, but they carry a potential. Kaya wag nating babaliwalain or wag nating disregard kung sino yung mga nakakasama natin sa buhay. Kasi they carry potential. Amen? So number 2, yung pinag-usapan namin, a mentor doesn't create followers. Do you believe? Anong ginagawa nila? A mentor creates leaders. Dahil kung walang mentor na ganito, wala na sanang LCC ngayon. Tama? Nag-stop na nung panahon ni Martin Luther. Tama, mali? Ibig sabihin, kung nagawa nilang makapag-mentor, kung nagawa nilang makapag-produce ng leader before, kaya din natin. Tama? Remember the vision that this church carries. Ano yun? 7 years from now ba? O from the founding date? 7 years from now, from the founding date. Ilang years na tayo ngayon? 4 years. 3 years na lang, mga kapatid, may taning kayo. But you see, time is running out. Wala tayong magagawa. Sa buhay na to, walang constant. The only constant here in this life is change and time. Amen po ba? Praise the Lord. So, ang panahon ay lumilipas, mga kapatid, no? Saan mo sasayangin yung oras mo? Sabi nung isang property specialist na kasama namin kahapon, sabi niya, ano ba yan, sir? Pag walang client, stress. Pag may client, stress. Sabi niya, gano'n sana, nagreklamo siya. Tama. So you choose your stress. Sa kanya, choose your stress. Bigla siya na oo nga, no? Sige, sir, okay na ako sa stress na may client. Di ba? Time is gold. Tama ba yun? Sipin mo, 3 years. 3 years na lang. Kahapon, umattend kami ng ordination nung isang bishop, no? Umattend kami. Nasa kanila ako, my presence be with them. Gusto kong pumunta, kaso ang tagal matapos nung event namin. Ilang years na yon? 20. Tama? 20 years. Pero meron silang ilang churches. Meron pa sila sa UAE. Tama? Dami nilang church. Inordain yung pastor, yung head pastor nila as a bishop na. Diba? You can just imagine for the span of 20 years, ang laki na ng church nila. Oh.
And hindi lang yon, ang dami nilang churches sa iba't ibang lugar. No? Nakaka-inspire because you can really see how God moves in their lives. 'Di ba? May mga churches nga ilang years na, 30. Pero kung di pa dahil sa isang tao na magpatayo ng simbahan, hindi pa ganun yung simbahan nila eh. 'Di ba? Tama? Ang LCC 4 years na. Tama ba? 4 years pa lang. But we can see the growth. How much more next year? Paano pa kaya pag natutunan natin yung mga bagay na ito? Nagrema, tumimo, at ginawa. Nagkaroon ka ng knowledge, nagkaroon ka ng understanding, naintindihan mo that a mentor doesn't create followers. A mentor creates leaders. Naintindihan mo, ginawa mo, that's wisdom. Amen? Pangatlo na pinag-usapan namin is mentoring requires investment. Amen? When you are mentoring someone, hindi pwedeng laging oras mo na susunod. You need to make a sacrifice. Mag-adjust ka. No? Mentoring costs something. Ano yun? Mga time, patience, correction, at saka, ano pa? Trust. Tiwala ka. Hindi pwedeng puro duda dun sa tinuturuan mo. Kasi kung una pa lang, doubtful ka na, hindi mo itutuloy yan. Tama? But because you trust this person na magbabago to, magiging better person to, you are investing. Nag-invest ka ng time, ng patience. Ang bihira, laging late to. May usapan kami, biglang magka-cancel. May mga ganong instances, di mo maiiwasan yan. Tama? But invest your time. Sige, anong usapan natin bro? Anong oras? 1 p.m. Take note. 1 p.m. Tapos, hindi natupad. Okay lang, sige mag-antay. Anong oras kaya, brother? Hindi ko pa sure eh. Pas. Sige, patience. Amen? Patience. Dumating. That's the time for correction. Tama? Na-correct mo na, nakinig, may remorse, trust. Nakuha niyo yung sequence? Because mentoring really needs investment. And it takes a lot of humility to do it. Kasi kung punong-puno ka ng sarili mo, di ba? Pambihira, bayad oras ko. Ang mahal ng oras ko. Pag ako nasa kumpanya, pag ako pumasok, yung ganitong oras ko, pumapatak. Tama? May mga ganon. Kung ibiniyahe ko na lang sana to, di kumita pa sana ako. Ay, hindi. Life is not about that. Amen? Hallelujah. May natututunan? Sana nare-recap natin ng maayos yung pinag-aralan ng Wednesday. And number 4, ito yung last point natin nung Wednesday. Correction is part of mentoring. Remember mga kapatid, correction is not condemnation. Amen? Real mentors don't only encourage you. No? They correct you. They nurture you. Alam mo, ang isang butil or seed, meron ng puno yan sa loob. Nakita niyo yan? Puno na yan. Puno yan. Pag itinanim mo, pero hindi mo na-cultivate ng maayos, hindi yan tutubo. And ang cultivation, hindi yan masarap. Tama, mali? Hindi mo hukain ka, oh. Ayusin yung ground na tinatayuan mo. Iko-correct. Masakit ang correction. Correct a fool and they will hate you.
correct a wise, they will love you. Tama? Naintindihan? So pagka may correction, matuwa ka kasi may pakialam pa sa'yo yung mentor mo. For those who are mentees here, di ba? Pag may correction, ibig sabihin meron silang nakikitang hindi pa maganda or may mali pa, no? Sa point of view nila. Tama? Makinig tayo. Because correction is a sign of love. Alam mo, ang tatay o ang nanay, pagka walang pakialam sa anak, kahit anong gawin ng anak niya, hindi na niya papakailaman yan. Pero, pagka yung nanay o yung magulang, mahal yung anak, saan ka na? Anong oras na? Di ba? Pambihira, 1 minute pa lang. 1 minute pa lang. Kakatapos lang ng klase, 1 minute pa lang, tumatawag na yung nanay. Asan ka na? Ma, kakatapos lang ng klase namin. Ganon, bilisan mo. Wala kang binigay na pamasahe pa uwi. Pero, hindi siya torture eh. It's just a sign of love. Diba? Mahal ka ng magulang mo eh. Kaya ka tinatawagan, kaya ka kinokorek. Diba? Ano ba yan, anak? Ang tanda-tanda mo na. May mga ganun ba kayo naririnig? Ang taba-taba mo na. Mag-diet ka naman. Asawa ko. Daddy, ang taba mo na. Wala ka bang balak mag-diet? Meron. Kasi yung binibigay niyo pagkain sa akin, ang dami. Sabi ko, sinisi ko siya. Sabi niya, di ba tinuro mo, lagi tayong may choice? Binalik sa akin. Oo nga, no. Ibig sabihin, kahit maraming pagkain dyan, kung pipiliin mong hindi kumain ng marami, gagawin mo. Ako yung mali. Sige. Tama. Makes sense, tama? We always have a choice. Nakarelate? Hallelujah. Di ba? Madalas, pag yung mga time na kinokorek ako, nung asawa ko, kasi siya yung merong lakas ng loob talagang i-correct ako eh. Ba? Siyempre, asawa ko yan eh. Yung mga tao na sa paligid ko, hindi ako makorek. Kasi wala naman sila nakikitang mali sa akin eh. Hallelujah. Pero ang sarap sa pakiramdam, if there is someone na nagko-correct sa'yo, hindi pa tayo perfect. Tama? Meron pa tayong mga maling bagay na nagagawa. May mga pagkukulang pa tayo. May mga wrong decisions pa rin tayo sa buhay. Pero praise be to God because there is someone na malakas ang loob na i-correct ka. Di ba? At pag tayo naman kinokorek, tanggapin natin. Ibig sabihin kasi may nakita silang mali. Kung feeling mo pogi ka, may nakita sa'yo, nagsabi, alam mo yung ganito, sino ka ba? Kakakita ko lang sa salamin, ang pogi ko eh. Ikaw yun. Amen? Remember this, Proverbs chapter 27 verse 17, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. And remember mga kapatid, if iron sharpens iron, there must be a friction. There must be an accountability. There must be uncomfortable or uncomfortable conversation. Do not dwell to a circle of friends or in a circle of friends na puro sweet or puro sugar coating or puro candy-ans or puro pambobola lang yung pinag-uusapan nyo. Be in a crowd or in a group na iko-correct ka sa mga pagkakamali mo because there must be a friction. Kung walang ganyang sitwasyon sa grupo, ibig sabihin walang growth.
Pero pag may correction sa grupo, may nagko-correct, kasi open rebuke is better than secret love. Kung nire-rebuke mo siya because you love them, healthy yun. Magkakaroon man ng tampuhan, pero alam mo yon, it depends upon the person. Kung nagtampo sila at doon sila bumigay, wala tayong magagawa. You don't deserve them. Because you are as strong as you are, because may purpose ang Diyos sa'yo. Amen? But still, try to reach them out. Pagka wala na, wala tayong magagawa. Pag kinorek mo at nakinig, natuto, praise be to God. Walang credit sa'yo. Laging sa Panginoon pa rin. Because, bakit? Ang Diyos ang nagpapatigas at nagpapalambot ng puso ng tao. Amen? Hallelujah. So, ready na ba kayo sa part 2? May natutunan doon sa, sa 4? Amen. God is always on time. Tama? Dumating ako sa point din ng buhay na pag may hindi magandang nangyayari, umuulan, or sobrang init, nagrereklamo. Ganoon naman tayo di ba? Pero nung naintindihan ko, grabe, yung kanina sabi ko, tama. Ang galing talaga ni Bronson. Pag merong nangyari in general, di ba? Sa labas, umulan, umaraw, merong ibang nagpray na mas nangangailangan din at mas kailangan ng edification. Gusto niyo ng illustration? Sige. Andito si Lucky 1, andito si Lucky 2. Si Lucky 2 mas malakas ang spider sense, ang spiritual life and understanding. Amen? Si Lucky 1, nag-uumpisang Kristiyano pa lang. Baby. Tama? Hello? Si Lucky 2 nag-pray, Lord, wag sanang umulan muna. Si Lucky 1 nag-pray, Lord, please let it rain. Sobrang init na Sinong ditong nakakagets? Si Lucky 1, baby pa. Ba? Okay. God made it. Umulan para dito. Para mas makita niya yung kaluwalhatian ng Diyos. Nagpapakilala ang Diyos sa kanya. Ikaw, kilala mo na Hello? Naintindihan niyo po? So, huwag kang magtatampo kung umulan na pinag-pray mong hindi umulan. Kasi meron mas nangangailangan. May payong ka naman Green pa nga Amen? Hallelujah. Itong pinag-aaralan natin ngayon, it is timely, really, para sa lahat. Sino ditong may mga tinuturuan na? Yung may mga mini-mentor na? Sino dito yung, wala no? Wala sumagot Sino dito yung may mga lumalapit sa kanya na sinasabi, pwede bang magpaturo? No? O kahit walang lumalapit sa'yo, try to look for someone na pwede mong pagpasahan ng legacy. Amen? Don't be afraid to develop someone better than you. This is one of the greatest tests of leadership. Madalas kasi, ang gusto natin yung acknowledgement Tama? Pagka kasi may tinuruan ka, tas mas naging magaling pa siya sa'yo, parang kadalasan yung mga tao ang nasa isip, ba't ganun? Ako lang nagturo dyan Tama ba?
Kilala niyo ba si Ip Man? Kilala niyo si Bruce Lee, kilala niyo? Kilala niyo kung sino nagturo sa kanya? Ha? Si Jet Li? Ang nagturo kay Bruce Lee ay si Ip Man. Yun ang mentor niya. 'Di ba? Pero sino mas magaling sa kanila? Ngayon, wala, patay na sila eh. Wala na. Pero sinong mas sumikat? Kung hindi pa pinalabas yung Ip Man, hindi naman siya kilala eh. Tama? Ang kilala natin si Bruce Lee. Tapos yung mga style niya, in-innovate na lang niya. Nag-develop pa siya ng bagong techniques. Pero ang nag-mentor sa kanya, si Ip Man. Sino mas naging magaling? Sino mas naging fame o famous? Di ba si Bruce Lee? Tama ba? So hindi porket mentor ka, ikaw lagi yung mataas. Hindi porket mentor ka, ikaw lagi yung magaling. Ulitin ko nga, sabi ko nga sa inyo, ang nagturo mag-drum sa akin, hindi naman magaling. Di ba? At wala nang ibang nagturo mag-drum sa akin, isang tao lang. Di ba? Si Pastor Nicky. Siya nagturo sa akin, basics. Tapos ako na lang nag-develop. Nakita nyo? Pero ang tinuro niya sa akin, kung ano yung alam niya. Yung lahat ng alam niya, itinuro niya sa akin. 1/3, 4/3, 2/3, 3/3. All out siya na nagturo sa akin. So na-absorb ko lahat. Pati yung kapugian. Kuha niyo yan? Amen. Really, can you celebrate or can we celebrate someone who eventually surpass us? Kaya ba nating i-celebrate yon? Diba? Yung grabe, ito yung tinuruan ko. Ang tindi. Diba? If you have the right heart and the right attitude, right character, you will celebrate those who surpasses you. Because insecure leaders are threatened by talented people. Pagka may talent ka, mamaya ka na. Di ba? Pag may talent ka, wag muna. Baka maano pa tayo dyan. Baka mabura yung pangalan natin sa libro. Tama ba? Ang pinipili, yung mga leaders na baliko, ang pinipili nila yung mga lower grades. 'Di ba? Yung mga sa tingin nilang kaya nilang manduhan. Tama? Pagka-talented, intimidated sila. It doesn't work that way. Secure leaders, kung kilala mo sarili mo, develop talented people. Amen? Magaling kumanta. Lahat na lang kinukulot. Kahit straight. Kinulot na lahat. Pambira yung kanta, kulot na lahat. Lahat ng kanta niya kulot. Magaling kumanta. Magaling tumugtog. Lahat, gitarista mula una ng kanta hanggang dulo, lead. Magaling pumalo, magaling mag-drums. Mula una ng kanta hanggang dulo, rolling. Puro rudiments. Di ba? Ma-intimidate ka ba doon? No, you develop them. Magkaroon ng disiplina. Di ba? Develop them. Kasi you know yourself. God has entrusted you people to mentor them, to go in the way that they should go. Amen? Alam mo, yung train up a child in the way that they should go, hindi lang yan para sa mga anak natin.
Train up a child in the way that they should go, para din yan sa mga newly born or spiritual babies. Spiritual child. Amen? Train them up in the way that they should go. Ano ang salita ng Diyos? Nagagamit for rebuking, for correction, for teachings. Amen? So meron na tayong materials to use. Ang kailangan na lang talaga is your action and consistency. Amen? Kasi may mga mentors na inumpisahan lang, hindi na tinapos. Yung mga mentees nila, wala na. Ayaw na kasi nila Pastor, ayaw na ng mga mentees ko, ayaw na ng mga disciples ko, ayaw na nila magpakita. Natural yan. Ganun talaga, matitigas ang ulo ng mga minions. Mahirap silang kontrolin. Ikaw nga Tama? Lahat naman tayo dumaan sa ganun. Madaming reasons, nagiging busy. Busy kahit hindi naman. Busy ako Busy. Hira. Alam mo, sa totoo lang, nakakaya naman talaga doon sa mga may dinadala. Tama? Ano yun? May mga anak, pero nakakapag-show up. Buntis. Pambira, aga dumating Bigat nun Gaganon pa yun Aga gumising, gaganon pa. Diba? If there's a will, there's a way. So, pagka hindi na nagpapakita sa'yo yung mga tinuturuan mo o yung mga pinagkatiwalang kaluluwa ng Panginoon sa'yo, hindi yan no na. Meron lang talagang kailangan correction. May proper guidance na kailangan. Hindi nila alam na mali pala or pangit pala yung magsabing busy kahit hindi busy Hindi nila alam na pangit pala yung read receipt. Ano yun? Yung hindi mo ipapakitang nasin mo na. Tama? Hindi mo ipapakitang nasin mo na. Pero nasin mo na talaga. Kasi iniiwasan mo or ayaw mo lang talaga ng storbo. No? Pambihira tong messenger na to. Ang daming alam no? Pinapadali yung buhay nung mga ayaw magpakitang nasin na. Hindi ka naman sinalala lahat, no? Di ba? Don't be afraid to develop someone better than you. John the Baptist understood this principle. Di ba? Nung si John the Baptist, yung mga time niya, ang sabi niya, he must be greater and I must become less. Sino yung tinutukoy niya? Jesus. Amen? Pero, sa totoong buhay, talagang si Jesus naman talaga ay greater than John the Baptist. Because Jesus is the Messiah. Pero ang pinag-uusapan dito is in the physical aspect, nauna kasi si John. Tama? Now, in relation sa mga dinedevelop nating leaders, mga kapatid, maaaring nauna ka sa posisyon as a leader or as a mentor. Pero pag naturuan mo na yan, all out, they must be greater than you. Because a true success of a leader ay makapag-develop ng leader na mas magaling sa kanila. Hallelujah. Let them fly. Let them spread their wings. Amen? Leaders, we must be matured. We don't have to be the most important person in this room. Kanina main character yung may payong. Di ba, no? Main character. Na feeling mo, pag pinag-pray mo, dapat mangyari. Yun yung mga main character syndrome ng mga Kristiyano Na pagka pinag-pray nila, dapat mangyari to. Pag hindi nangyari to, bakit, Lord? Kanina sa devotion namin, nag-share si Rhea, yung revelation sa kanya noon sa Matthew na devotion is yung mga prayers mo, hindi porket hindi nasagot ay
hindi na dininig ng Diyos. Tama? God will bless the remnant of His people. Amen? So, kung feeling mo, ikaw yung sentro, di ba? Ikaw yung sentro ng langit, there is something wrong with you. Amen? Hindi lahat umiikot sa'yo. Kailangan natin maintindihan that everything na nangyayari sa mundo, sa mundong ibabaw, ay nangyayari according to the will and the purpose of God. Amen po ba? So kung mas naging magaling sa'yo, yung dinidisciple mo or yung dinidevelop mo, praise the Lord. Hindi kailangan ikaw yung laging importante sa room. Amen? Your responsibility is to make sure the mission becomes more important than your position. Sabi ng Panginoon, go and make disciples of all nations. I believe na ituro ko na sa inyo or nabanggit ko na sa inyo, anong ibig sabihin ng nation? Cross-cultural. Amen? So make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya ba natin? Ready na? Sino ditong excited na mag-develop ng leaders? Again, you cannot give what you don't have. So kung ano yung meron ka lang, huwag ka ma-intimidate. No? Ay, hindi pa kasi ako katulad ni ganito eh. Kailangan madami na akong alam. Hindi, kung anong meron ka, yun lang muna. Eventually, you will grow together. Amen? If you have a heart of a leader or a mentor na gusto mo na ginugusto mong ibigay kung anong meron ka, all out ka magbigay, all out ka magturo, definitely it will grow. Amen? Kaya nakaka-bless, 'di ba? Yung mentorship or leadership heart, halimbawa ni Lavon sa YPM. Ito yung alam nila eh. So they will pass it on. AI, Excel, mamaya meron yan eh. Di ba? Sinegway na, no? Saka fellowship, mamaya magtuturuan tayo doon. Nakakatuwa kasi they are willing to pass on kung ano yung knowledge na meron sila. Di ba? Nagturo magkulot. Si Lance, nagturo kumanta. Di ba? Dito sa music ministry, without expecting anything in return. Diba? Yung willingness to mentor, that's what matters most. Amen? At tandaan natin na ang pagpapala ay nagmumula sa balbas ni Aaron. Ang unang-unang binibless ng Lord is the leader. Do you believe that? Kaya huwag kang mag-alala kung mag-i-invest ka ng time, ng patience, ng correction, ng trust. Kung ini-invest mo lahat ng yan, huwag kang mag-alala because God will renew your strength. Amen? Hallelujah. Number 6, mga kapatid. Jesus was the perfect model of mentoring. Do you believe that? Si Jesus, hindi siya nag-preach sa lahat ng crowd. Tama? He invested deeply in 12 disciples. Nag-focus siya doon. Tama ba? Hindi siya naghanap ng madami. Pumili siya ng tao na unqualified at ginawa niyang qualified. Though sumablay yung isa, pero ganun talaga. Ibig sabihin, sa group of our life group, halimbawa, kung nag-umpisa kayo ng 10, nag-umpisa kayo ng 4, naging 20, may nawala, ganun talaga eh. Di ba? Kahit sa panahon ni Jesus, nung sa disipulo niya, meron pa ring nawala eh. Tama ba? Kasi meron talaga, hindi natin may iwasan na merong 1, 2, 3 na mali ang motibo.
sumasama lang dahil may pakinabang. Tama? So hindi natin maaalis yan. And we cannot please everyone. But the thing is, ang pinaka-importante is you are doing your work. Amen? Jesus invested deeply in 12 disciples. He taught them, corrected them, allowed them to ask questions. No? Binigyan na ng responsibilidad, binigyan niya ng opportunity, and sent them out. Tama? Ganon mag-mentor. They failed. Tama? Di ba nag-fail yung iba? Jesus corrected them. They tried again. Eventually, He entrusted the mission to the disciples. Ano nangyari? Umabot hanggang sa atin. At hanggang sa kaduluduluhan, hanggang matapos ang lupa, hanggang matapos ang panahon natin, we will continue to pass on the legacy. Di ba? Because that is mentoring. Amen po ba? Don't be intimidated. Just do your purpose. Amen? Napansin nyo ba kung ano yung strategy ni Jesus? Narinig siya ng crowd, but disciples received Him. Amen? Not everyone needs the same level of access. Amen po ba? Hindi lahat ng tao na nakakarinig sa'yo ay kailangan may close encounter. Amen? And so to speak, that's multiplication. Ano nangyari? Nag-multiply. Yung disciples, nagkaroon ng mga sariling disciples din. Amen? Number 7, mga kapatid, may natututunan po ba? So, your greatest legacy, this is our last pointer for today, and this is the end of the road. Your greatest legacy may not be what you build, but who you build. Amen? Buildings eventually become old, naluluma, companies change, positions change, titles are forgotten, lahat ng yan lumilipas. But people you develop can carry your values into generations you will never see. Tama? Lagi ko naririnig kay Papa. Yung lolo niya, yung papa niya, ganito yung practice, ganito yung sinasabi. Hindi ko na nakita yon ng personal. Pero buhay na buhay yung mga salita na sinabi nung tao na yon. Hello? Naintindihan? Ibig sabihin, tama yung pagkakaturo. Hello? Diba? Action speaks louder than words. Pag sinabi natin, love one another, then love one another. Amen? So, whatever you are saying sa mini-mentor mo or doon sa tinuturuan mo, dapat talaga nakikita rin sa atin eh. Amen? Hallelujah. Si Paul, sino yung mentee niya? Timothy. Di ba? Si Timothy nag-mentor ng iba. Hanggang sa napasa na ng napasa. And the message continues. Di ba? Kaya sinabi ni Paul dun sa binasa natin kanina, and trust to reliable people who will also be qualified to teach others. Amen? Paul, pinasa kay Timothy. Si Timothy, pinasa sa reliable people. Yung reliable people, ipinasa sa iba. Yung iba na yon na ipasa hanggang sa atin. Amen? At tayo naman, ipapasa natin to sa reliable people. And yung reliable people na yon, ipapasa rin sa iba. Hanggang sa yung iba na yon, ipapasa rin sa trusted people. Cycle. Hanggang sa dumating na sa dulo, maaaring yung iba hindi na makita yung after 7 years. But definitely, it will come to pass. Amen? Yun yung vision eh. 7 years. Do you believe that?
Sino ditong kasama namin magbuhat ng vision na yon? 7 years. 3 years na lang, malapit na yung 7 years. Pero ang daming pwedeng mangyari. Diba? Imagine, ilang taon nung napatayo yung building. Ito, yung nasa harap. 2nd year. Hindi natin na-imagine yun tama? Because God can immeasurably do more than your wildest dreams. Amen? Hallelujah. Again, leadership isn't about accumulation. It's about multiplication. Ang tanong, mga kapatid, sino na ngayon ang tinuturuan natin? Tanong mo sarili mo, who am I intentionally developing? Sino nang dinidevelop ko ngayon? Asawa ko? Or anak ko? Or kapatid ko? Or yung mga kasama ko sa trabaho? Name it. Kailangan meron tayong dinidevelop. Amen? Sino nang nakakaalam nung mga alam ko? Dahil naituro ko na sa kanila. Tanungin niyo sarili niyo. Amen? Sinong pwedeng pumalit sa akin pagka nawala na ako at hindi ko tatanungin sa asawa ko yan? No one can joke lang. Di ba? Sinong papalit sa'yo pagka wala ka na? Definitely, you need to mentor someone. Kailangan mo talagang ipasa kung sino ka. Amen? Who is becoming a better leader because of my influence? What values will continue after I'm gone? Natatanong ba natin sa sarili natin yan? Because time is running, mga kapatid. Wag na tayong mag-procrastinate. Na bukas na lang ako magme-mentor or next time na lang, parang hindi pa kasi ako ready The moment you have heard this, it's about time to do it. Mga kapatid, ang sabi, pag nalaman mo o pag nasumpungan mo na yung katotohanan, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa, sunggaban mo na. Amen? Ibig sabihin, mga kapatid, the perfect time to do this is now. Amen? Don't die with it, mga kapatid. The conclusion natin ng Wednesday, don't die with it. Find someone. Yung experience mo, maaring may nangangailangan niya na iba. Yung wisdom na meron ka, may nangangailangan niya na iba. Yung failures mo, di ba, na testimony mo na ngayon, victories, lesson, faith, and leadership, merong nangangailangan yan na iba. Amen? So, wag mong hayaan na lumipas ka nang hindi mo na ipapasa lahat ng yan. Find someone. Teach them, correct them, trust them, give them opportunities, release them. And when they become greater than you, huwag ka magselos. But celebrate. Amen? Kaya before, nung meron akong mga tinuruan, may mga minentor ako, nakita ko mas gumaling pa sila kaysa sa akin. Ang saya sa pakiramdam. Tama? Ang galing. Nakapag-produce ako ng leader. Praise the Lord. Nakakaiyak yun no? Because the proof that you were a great mentor isn't that your mentee looks at you or looks like you. The proof is that your mentee becomes everything God designed them to be. Amen? Hindi mo kailangan i-replicate yung sarili mo. Ang kailangan mo, i-release kung ano yung potential nila from the Lord. Amen? Kaya ako nasasabing they can be greater than you or they can be better than you. Kasi Jesus Christ Himself, sinabi niya yun, you can do more than what I did. Hallelujah. And last, mga kapatid, ang follower ang tinatanong, who can help me? Forever ka na lang bang magtatanong, sinong pwedeng tumulong sa akin? Amen? Forever na lang ba yon? Ang leader naman ang tinatanong, who can I help? Sinong pwede kong tulungan?
But a mentor, ang tinatanong lagi, who can I develop so they can develop or help others as well? Amen? Nakita niyo yung contagious, yung parang virus yan na dire-diretso na pag pinakawalan mo. Tama ba? That's the difference between success and significance. Hindi natin kailangan maging sentro or maging significant. We need to be a successful mentor. Hello? Naintindihan? You are not truly successful until your success can be reproduced in someone else. Amen? Reproduce and celebrate. Amen po ba? May natutunan? Hallelujah. Parang wala. May natutunan? Sige po. Maaari po ba tayong tumayo? At tayo po yung manalangin. Hallelujah. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa knowledge and understanding na ginawad mo sa bawat isa. Lord, thank you for using me to deliver your words today. And nawa, Panginoon, lahat ng mga salita na narinig namin ay tumatak at tumimo sa aming mga puso, sa aming mga isip, at may sagawa namin to sa aming mga buhay. Lord, may our mentees maging successful at mag-reproduce din ng kanilang mga mentees as well. God, I declare the victory of the life of every individuals here in this room. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen.